So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa napakaraming niyo pong katanungan na palaging itinatanong sa akin. So nakakatuwa kasi nagtitiwala po kayo, kasi nandito po kayo paulit-ulit na bumabalik at humihingi ng recommendations sa akin. Kaya mga kamamay, makakaasa po kayo na lahat ng impormasyon na aking i-share sa inyo ay totoo, maayos at maaasahan po mga kamamay. Okay? So, wag na po natin ito masyadong patagalin para naman medyo makarami po tayo ng sagot sa bawat katanungan po ninyo. Ang unang katanungan po ay galing kay 1958-94-6. Ayan, medyo ang pangalan nito ay puro numbers. Okay? Kamamay, tanong ko lang po, ano po ang naibibigay na benefits, okay, ng pagbibigay po natin ng puti ng itlog at saging, lalo na sa ating mga alagang mga manok kung tayo ay may mga pupuntahang pasyalan. Alright, so ang puti po ng itlog, yan po ay rich in protein. Okay, meron na rin po itong moisture, built-in moisture, kaya mapipil po ninyo na kapag kumain po kayo, nandun po yung satisfaction ng inyong tiyan. Okay, kahit hindi po kayo uminom ng tubig, kahit hindi po kayo maghanap ng kung anumang liquid, is hindi po kayo makakaramdam ng uhaw. Hindi kagaya ng pellet, hindi kagaya ng grains na kapag tinuka po ninyo, ang hirap i-digest kasi kulang sa tubig. Kasi kailangan ng tubig para lumambot at ma-digest ng maayos. Pero ito pong si white eggs o yung puti po ng itlog at si saging, ito po mga kamanok. Ito pong saging na ganito, mas maganda yung hinog na hinog, yung lugnot na lugnot. Sila po ay mayroong content ng moisture na kung saan hindi po kulang at hindi po sobra. Napakaganda po nito sa sistema ng manok na hindi mo na kailangan pang magdala ng tubig para painumin po sila. Ito po yung tinatawag nating holding ration. Okay? Mamay, ano yung holding ration na sinasabi mo? Pag sinabi po nating holding ration para sa mga newbie, syempre kailangan nating i-explain ng mas malalim para po hindi po kayo naliligaw. Baka mamaya, holding ration, ano nga ba yun? Ang hirap pag-usapan ng isang topic kung hindi po nakakasabay ang lahat. Pag sinabing holding ration, mga kamamay, mga kamanok, mga newbie, makinig, kaya po niyang itawid yung gutom na nararamdaman ng isang tao, ng isang manok, o ng kung anumang hayop, okay, kapag kumain ka nito. Ibig sabihin, yung gutom naaalis. Okay, yung busog nananatili. Okay, pero mga kamanok, hindi po natin po pwedeng gamitin o ibigay yung mga holding ration na ito kung masyado na pong malayo yung oras na kailangan po nating itawid yung gutom nila. Anong ibig mo sabihin, kamamay? Halimbawa, kung nasa pagitan na po ng kung nasa pagitan po ng 5, 6, 7, 8 or above na oras, halimbawa, 6 hours pa bago kayo mamasyal, masyadong matagal po yon para bigyan nyo po ng holding ration. Okay? So, sa madaling sabi, ang saging at puti ng itlog, yan po ay holding ration na makapagtatawid ng gutom ng ating mga alaga. Kung halimbawa mga 2 hours to 4 hours lamang ang kailangan po nating oras na kailangang hintayin. Yan po yan mga kamamay. So, maliwanag po tayo dito. Proceed tayo sa susunod na katanungan. Okay. Ito po galing kay Wences Gonzaga. Ito po, comments po ito. Yan din ang gusto kong malaman tungkol sa breeding. Pero, may mga diferensya na yung ibang balik ko, back to papa. Okay, so lagi niyo tatandaan, kung inbreeding po ang gagawin po ninyo, isipin niyo po, okay, kung worth it ba natin gawin tong inbreeding na to. Kasi nga po talaga, makaka-experience, encounter po kayo ng napakaraming deformities, napakaraming rejects. Okay? So ano ba ang dahilan kung bakit kailangan nyo pong gawin ng inbreeding na ganito? Back to mama, back to papa, mother, brother, sister, breeding, ano ba yung dahilan? Kailangan nyo pong alamin po muna yan. Kung wala kayong malalim na dahilan para gawin yan, huwag na pong gawin. Kasi nga po, bilang isang backyard, maaaksaya lang ang panahon ninyo pagdating sa breeding. Okay? Pero kung ang goal po ninyo ay puruhin ang isang linyada ng manok dahil meron kayong purpose, halimbawa ay nakitaan nyo na talagang ito palang linyada na to, sa side ng bulik, ito pala talaga ang dapat na iniingatan.
na dapat na pinaparami. So, nandoon po yung sistema ng inbreeding. Kapag meron po kayong nakikita na potensyal do sa isang manok na talagang ito yung magiging maayos, ito yung mas magiging, alam mo na, magiging foundation ng inyong backyard, ng inyong farm, yan po ang ginagawa, inbreeding. Alright? So, maliwanag po tayo dito. So, ito naman galing kay Tito Baro. Ayan, so magandang tanong to. Idol Master, totoo ba na ang lahi o ang breed ng Peruvian ay hindi ganon, okay, nag-i-enjoy pagdating sa pasyalan? Okay, so sana mapansin mo ang maliit na katanungan ko. Alright. So, sa totoo lang, tama ka. Okay? Hindi po masyadong tumatagal pagdating sa pasyalan ang ating breedings ng mga Peruvian. Kung ito po ay purong Peruvian. Kaya po mga kamanok sa breeding, okay, pinag-aaralan po ito. Kung gaano kataas o porsyento ng isang breed ang kailangan meron lang sa isang manok. Ibig sabihin, kung 1/8 lang ang dapat meron sa loob ng isang manok, dapat 1/8 lang. Hindi po pwedeng i-1/2. 1/2 Peru, 1/2 sweater. Hindi po pwede ito kasi nga nakakatulog po sila pagdating sa pasyalan. Okay? So, ganyan po sila. Pero, may mga dahilan din po kung bakit natin hindi inaalis sa loob ng isang make-up ng manok ang breed ng Peruvian. Kasi meron po silang katangian na talagang nagugustuhan po natin. Okay? Meron tayong tulak kabigin eh. Okay? Merong, ito gusto ko dito sa Peruvian, ito naman ayaw ko. Kaya mga kamamay, tinitingnan natin kung sa amplifier, tinitimbang-timbang natin, tinitimpla natin kung alin ba dapat ang mas malakas, o mas maliit, o mas mahina ang tunog, para makuha natin ang magandang tunog ng isang music. Parang ganun po. Ito, yung bass dapat mahina lang. Tawag dito, ano ba tawag doon? Basta, iba't ibang pihit, kung alin dapat yung pwedeng palakasin, pwedeng pahinain, para makuha po natin yung tamang tunog o yung swak na breedings natin. Ganun po yung simpleng kasagutan dyan. Pero, all in, pagdating sa breed ng Peruvian, talagang natutulog po sila pagdating sa pasyalan. Okay? So, depende nilang sa iyo kung paano mo titimplahin ang iyong breeding. Alright? So, next question tayo. Okay. Alright. Ito, galing kay Greg Warren Gabumpa. Kamamay, pwede bang maglagay ng asukal o ibang alternatibo sa Jackie Oats para mabawasan ang baho? Okay. So, mga newbie, mga baguhan pagdating sa pagbababad ng fermented Jackie Oats, sa umpisa lang po yan. Okay? So, umpisa pa lang, kasi nga naamoy mo ang baho. Pero kapag nakita mo na po yung magandang benepisyo, yung magandang hipo ng katawan ng alaga mo, gaya ko, masasanay ka na rin. At yung dating kinaayawan mong amoy, magiging mabango na sa iyong ilong. At yan ang magiging, alam mo yun, magiging asset mo pagdating sa mga alaga mo. Okay? Yung iba, inaayawan yung amoy. Pero ikaw, dahil alam mo na yung resulta, hindi mo na kailangan pang mag-explain sa kanilang napakarami. Iisipin mo na lang na, kung mabaho para sa inyo, bahala kayo, di huwag niyong gamitin. Ganyan na po ang magiging mindset po ninyo. Kasi nga, alam mo na po eh. Yung iba, ayaw gamitin, bahala ka. Ayaw kong mag-explain sa iyo kung ayaw mong gamitin, bahala ka. Basta ako, mabaho man yan o kung anumang amoy gagamitin ko kasi maganda ang benepisyo. Pero ako mga kamamay, hindi ako titigil na ipaliwanag sa inyo, hindi ako titigil na ipaunawa sa inyo na sa umpisa lang po yan. Yung amoy na naaamoy ninyo, normal po yan kasi fermentation po ito. Fermentation po ito na talagang ganyan ang nagiging amoy, which is yan po ang amoy na gustong-gusto ng mga manok. Meron ding nagtatanong, nagsasabi dito, Mamay, baka yun ang dahilan bakit hindi kinakain. Kasi mabaho. Hindi po mga kamanok. Hindi po mga kamanok. Yan po ang natural scent. Yan po ang natural na gustong lasa ng inyong mga manok, ng ating mga manok. Ang problema lang po sa atin, naiinip po tayo masyado. Ang problema po sa atin, gusto po natin mabilis ang proseso. Kailangan po nating i-familiar po muna ang mga manok.
kailangan po muna natin ipa-adapt sa mga manok. Gaya nga nasabi ko, unti-unti po ang paglalagay. 3 butil, 5 butil, bawasan ang dami ng pagkain para ma-curious yung manok kung ano ba tong natira na to. Titikman hanggang sa masatisfied sila pagdating ng araw. Kaya mga kamanok, kung kayo man is nag-iisip kung ano ang dapat na ihalo dyan, wag na po. Yung iba naghahalo ng Yakult, yung iba naghahalo ng asukal. Advice ko, wag na po. Kasi po, the more na naghahalo po kayo ng ganyan, lalo na yung Yakult. Ang Yakult po mga kamamay, kapag natanggal po yan at hindi po silyado ang pagkakatakip, maaari pong makasira pa ito ng fermentation. Baka kung ano pang mangyari sa inyong mga alaga, o baka mamayat, o baka magtae, o kung ano pa man. Kaya hanggat maaari, wag na po kayong maghalo ng kung ano-ano. Mineral water, Jackie Oats, yun lang, takloban ninyo, tapos ang pulong. Okay? So mga kamanok, sana po kahit paano makatulong ang simpleng mga advice, mga tips na ito pagdating sa inyong pagmamanok. So, yun lang naman po ang aking hinihiling sa inyo. Unawain niyo po, maging open-minded po kayo sa mga bagay-bagay para kahit paano, yung mga hindi niyo pa makuhang bagay sa ngayon, pagdating ng panahon, pagdating ng araw, makita niyo po yung mga benefits ng aking mga pinagsasabi dito. Okay? So again, this is Linyada ng Mamay. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Magtanong lang po kayo sa ibaba. Ako po ang bahalang ipaunawa, ipaliwanag sa inyo kung ano man po ang inyong mga katanungan abot ng aking makakaya. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.